Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin tong ilang mga issues, ano? Ha? Ito, ang una dito, may isang DDS vlogger. Ito, maraming kontrobersya ito na marami itong kakaaway. Itong DDS vlogger na ito, ang pangalan niya si Sir Jack Arguta. Itong si Sir Jack Arguta, ah, ah, person with disability ito, PWD. Hindi naman natin to iniinsulto, siyempre discrimination yan. Pero ang problema dito, masyadong mayabang. Marami itong ang mga post nito laging nakikipag-away, lagi na lang parang siya ang laging magaling, parang siya yung pinakapogi, siya yung basta lahat na lang pagdating sa lalo na pati kakamping sinaaway nito. O tulad nito, saka ang mga komentaryo nito talagang nag-i-invite ng ng diskusyon at away eh. Ha? Itong si Jack Arguta, parang nag-iimbita lagi ng away at diskusyon. Tulad nito, nag-post siya, UP student ka, tapos sa bundok ka nag-OJT. Anong course yan, be? BS major in NPA? Kumbaga, ito, bakit niya naman linalahat yung UP students? Para, hindi lang naman UP yan eh. Mayroon din naman mga galing sa Ateneo, mayroon din galing sa UST, galing sa na nag-i-NPA. Saka kung mag-NPA mang mga yan, sarili namang desisyon nila yan. Wala namang pakialam dyan ng eskwelahan. Wala namang pakialam ang eskwelahan. Ang eskwelahan, ang gagawin lang yan, pag-aralin ng mga estudyante na nag-enroll sa kanya. Kung anong magiging desisyon ng mga estudyante niya pagkatapos sa buhay nila, kanila na yan. Halimbawa, UP. Mayroon din naman mga UP na nagiging anti-communist eh. Mas marami pa nga eh. Ano talaga yan? Ang eskwelahan, hindi naman yan makukontrol ba, mamumonitor ba ng eskwelahan? Kung ang mga graduates nila, si ganitong graduate ay namundok, nag-NPA, kukontrol ba yan? Mababawalan ba nila yan ng UP? Mababawalan ba yan ng Ateneo? Wala naman yan. Hindi na nila saklaw yan. Ang saklaw nila, yung pag-aaral ng mga estudyante na nag-i-enroll sa kanila. Pero kung anuman ang kanilang desisyon sa buhay, anuman yung kanilang magiging kaisipan, marami rin ngang estudyante ng UP, mga leaders, nagiging mga leader ng bansa, mga korap. Sila marami yan. Di ibig sabihin pala yung mga graduates ng UP, korap. Napaka yan eh. Hindi mo dapat dinadamay dito yung eskwelahan. Kaya nga nag-react agad si Tuesday Vargas. Do not drag the name of the school into your feeble-minded arguments. Hindi NPA ang mga scholar ng bayan. Huwag po tayong mananiniwala basta sa ganitong kwento. Nakakahiya ka, kuya. Kilala mo kung sino ka. Hindi niya naman pinangalanan ni Tuesday Vargas. Pero yun na nga mga kabunyog, mga kababayan. Ito kasing Jack Arguta na ito, laging natutuwa siya. Natutuwa itong DDS vlogger na ito na nakikipag-away siya. Natutuwa siya na marami siyang binibira na mga lalo kakampings at saka mga pro-Marcos. Siya? May halong pambabastos. Kapag sinagot siya, natutuwa siya dyan. Kaya nga sabi rin ito ni Tuesday Vargas, your whole following is based on rage bait. Hindi ako bababa sa level mo. Mapagod ka sabi ng Laos. Total yan ang huli niyong baraha, ng mamahiya. Lagi nga namamahiya ito eh. Napapansin natin, laging namamahiya itong itong si Jack Arguta. Hindi man lang siya, okay naman yun kung DDS ka. Ang paniniwala mo ganito ganon. Di sabihin mo yung paniniwala mo, sabihin mo yung mo. Pero yung
ano ka, nagkakalat ka ng ano, ng, mga ano, namamahiya ka na kung ano-ano. Kaya lang yun ang kanyang ano, yung kanyang hilig. Kaya medyo napiko na rin itong si Tuesday Vargas, pinagtanggol yung UP mismo. Tama naman yung point ni Tuesday Vargas. Huwag mong i-drag yung pangalan ng paaralan. Kung mayroon mang napabalita na nag-NPA na mundok, graduate ng UP. Oh, anong pakialam ng UP doon? Ha? Ginagawa niya kasi ginagamit yung pangalan na UP, parang 'pag sinabi mong UP ka, ano ka, nagpo-produce ng mga NPA. Hindi naman gano'n 'yun, eh. Nagpo-produce din naman ang UP ng mga diktador. Nagpo-produce din naman ng mga graduates na ano rin, mga DDS, Duterte. Oh, sa gabinete ni Duterte marami ring graduate ng UP. Oh, mga DDS hanggang ngayon. Oh, ibig bang sabihin niyan ang UP DDS? Hindi naman gano'n 'yun. Kaya ano rin 'to, napapansin ko rin itong Jack Arguta na ito, medyo matindi itong mamahiya, eh. Bagay gano'n ang ugali ng maraming DDS gano'n, gusto nila gano'n, bardagulan, siraan. Kaya lang, medyo napiko na nga ito si Tuesday Vargas. Sabi niya, "Wag mong i-drag ang pangalan ng eskuwelahan. Hindi naman wala namang pakialam ang UP diyan at saka wag mong sabihin ng mga scholar ng bayan, kasi ang mga graduates ng UP, ang tawag diyan scholar ng bayan." Hmm, ngayon wag sabi ni Tuesday Vargas, "Wag mong lahatin na 'pag scholar ng bayan NPA." Tama naman. Pareho din naman na may mga graduates din ng UP na hindi naman nag-i-NPA, hindi naman leftist, rightist naman. Marami rin diyan, marami rin diyan. Mas marami pa nga 'yun, anti-communist. Marami 'yun. Oh, kaya ano 'yan, eskuwelahan, diyan ka nag-aaral, natututo. Kung ano ang gusto mong paniwalaan sa buhay, ha? Kung anong paniniwala mo sa buhay, anong gusto mo sa buhay mo mangyari, desisyon mo na 'yon, ha? Ang trabaho ng eskuwelahan pag-anuhin ka, turuan ka. Kung anong desisyon mo sa buhay mo, kalayaan mo 'yun, karapatan mo 'yun. Hindi mo puwedeng sisihin ang eskuwelahan do'n, ha? Kung mayro'n palang nag-NPA na Atenista, sisisihin mo ang Ateneo, ha? Ano 'yan, eh, eh, di papaano pala yung naging corrupt din na Atenista? Oh, sisisihin mo pa rin ang Ateneo. Ano 'yun, eh, masyadong yung na 'to. Kaya naunawaan natin si Tuesday Vargas, bakit hindi niya na napalampas yung comment nitong DDS na ito. Kasi lagi nga ito, eh, laging nagko-comment 'yan, may maaanghang ang mga comments niyan, hmm. Kaya ano ito, tama lang na kinounter ni Tuesday Vargas, kasi laging ganyan ang mga ano niyan, hmm. Okey, magandang araw mga kabunyog, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.